Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga babayan. Alright, so happy new year sa inyo. Balita ko po may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Tuloy ka lang. Basta hindi lang tayo mababangkrap hanggang 2028 ha. Ano lang, wag na kaming mangarap na lilipad ang Pilipinas. Okay lang, yung lumulutang-lutang lang tayo. Wag na yung lilipad tayo. Lumulutang-lutang lang, wag lang tayong lulubog. Okay na sa amin yun. Oh, tapusin mo ng matiwasay ang yung pamumuno. Wag yung ginugulo mo yung buhay ng babae. Si Madam Inday Sara, ginugulo nyo. Oh. Papalag ka, pumalag ka ba? Wag mo sabihin papalag ka sa mga Duterte, Brad. Marcos. Duterte. Malayo Malayo comparison eh. Malayo. Marcos Duterte. Kahit gano'n ko imagine malayo ang comparison ng inyong mga apelyido. Asartalo ko yung kumpare ko na yan. Romualdez, Duterte. Wala na, wag na natin compare yun. Anyway, mga ka-reaction, ito sinasabi ko sa inyo mga ka-reaction. Marami na po nagbabaligtaran. Nagle-lame duck na sila. Ilang senador ang pumunta doon sa pirmahan? Ay oo, may rami na nagbabaliktaran na. May vlog ako dyan kanina si Castro bumaliktad na. Nagrarally na sila ni Manang ng isa. Binabanatan na rin si BBM. Sabi ko sa inyo eh. Tapos ngayon yung pinagpipirmahan ni BBM na about sa mga budget, uulitin daw. Nagkamali sila di panibagong trabaho na naman. Diyos ko, awanin. Hindi talaga pwede talaga. Tatangdigong talaga, dapat talagang ibalik kasi wala na. Pipirmahan, mali-mali. Ngayon, nagpoprotesta yung mga senador kasi bakit ganyan yung pinirmahan? Pinag-usapan nyo yan. Dapat, bago pirmahan ni BBM sana yan, mga sir, nag-usap muna kayo, pirmado na ngayon, ulitin nyo na naman. Awanin na nangyari talaga sa bansa natin. Diyos ko. Dalawa lang, si Grace Puet, tsaka itong si Kilay, di ba? Mga ka-reaction, anong ibig sabihin yan? Siyempre, si Grace Poet, talagang pipirma yun, pupunta doon yan, di ba? Tama naman ang kanilang kasunduan dyan. Kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Di ba? Kung walang pagnanakaw, itong mga Marcoses na to, di sana walang isinaulit. Sandali. 71 pa lang yung nag-like. Pakilike nyo naman itong mga babayan para mapanood ng mga tanso vloggers na mga pulpol. Mga tanso vloggers, magsipanood kayo nito. Ang sasabihin nyo, hindi corrupt si BBM? Nakawanan. Hindi fake news to Hindi fake news yan. Live stream media yan Nako po, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga kaya tayo nabudol. Ayan na. Yung mga tanso vloggers, magsipag tumutok kayo rito. Dudukutin ko mata nyo Hindi gigil ako sa inyo Tuloy. Ayun, nagdadagan yung likes natin. 87 likes na Hindi gigil ako sa inyo Ayun yung pamasko lang ng likes Tuloy. Lang. 687 million noon pa yan. Sinauli. Ewan ko kung nakuha. Sinauli pero hindi ko alam kung napasa kamay ng mga Pilipino. Hindi po ba mga ka-reaction? Tutok mo na. Dali lang pre. Ang tanong nga, asa na yon? Sinuuli ng Sitwersel. Actually, sinuswerlan yun may nabalitaan ba kayo? Napunta ba sa Pilipinas yan? Nasaan yung yun ang tayo na magtataka. Sinuuli yan tinan nyo. Nire-reaction natin yan sa Channel 2 yata yan Sige, tumurotot ka muna dyan, pare ko.
Yun, oh. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusolid. Hoy, mga loyalista, makinig kayo dito, mga loyalista. Oh, yung Huwag kayong loyalista, bulag-bulagan, Mr. huwag kayong bingi-bingihan, ha, mga Bingi-bingihan, inutil kayo. Makinig kayo dito. Hindi to kasinungalingan, hindi to fake news, ha. ABS-CBN yan. Oo, may nakuhang pera, mga kinulimbat. Mga kayo, mga loyalista kayo, mga bulag ba kayo, mga bingi ba kayo, makinig kayo dito. Happy New Year sa inyo. Happy na. Oh, Happy New Year sa inyo. Sila ngayon. Reaction TV Page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, ha. Ito po mga kareaksyon, ha. Sa Japan, meron pong pag-rally. At ito po, ha, yung impeachment. Naku po, pinagtatawanan po yung impeachment ng taong bayan. Nasaan ang impeachment ninyo? Yung nagsampa ng impeachment, bumaligtad na si Castro. Nagwewelga na dyan. Sa kalsada, nagwewelga na si Castro. Mga kababayan, narinig niyo ko sa pare ko. Castro, bumaligtad na, ha. Nandito sa isang vlog ko yan. Baka hindi niyo pa napapanood. Sabi ko sa inyo, eh. So bakit kahit bumaligtad ka na, Castro, wala kaming pakialam. Ngayon, nagrarally kayo. Pag nagrally na kami dyan sa January 13, huwag kayong sasali. Okay, huwag kayong sasali sa amin. Sekretary, nalagyan na ba ng bakod sa EDSA? Baka lumusob sila Castro doon. No, lagyan mo ng bakod, okay? Lagyan mo ng kuryente, okay? Nako kayo. Hindi kayo makakasali sa amin. May bakod doon, tapos may kuryente pa. Yari kayo ngayon. Yan, tuloy. True. Yung akin ng mga impeachment, yung mga makabayad black, nagrarally na sila. Comment na po ko dyan, Administrasyon comment Marcos po sa daw. natin. Ngayon, para yatang mas gusto nilang impeach una si Marcos. Happy New Year. At ito po mga kareaksyon, na ito po. Naubusan ako ng hangin mga kareaksyon. Hindi ako sanay tumurotot. Hindi ko alam kung si Palaka nagpapaturotot, pero ako hindi ako sanay tumurotot. Anyway mga kareaksyon, sa Japan meron pong pagwewelga. Tagumpay. Nandun yung mga kabanateros natin doon. Nandun. Ngayon, mga kareaksyon, ito yung impeachment. Tagilid po yung impeachment mga kareaksyon. Hindi tagilid, walang impeachment na mangyayari. Si Castro. Ngayon si Castro, ang nangyayari, nagwewelga na po sila para yatang gusto pa nilang unang i-impeach si Bangag bago kay Sara. Diba? Ito pa mga kareaksyon, bago ko sasabihin itong isa na to, bago ko sasabihin itong isa na to, magtuturotot muna ako. Happy New Year sa inyo lahat mga kareaksyon, Basta ako, hindi ako masyado marunong tumurotot, kaya hinihingal ako. Hindi ko alam kung si Palakay lagi nagpapaturutot. Hindi ko alam yun. Pero ngayon mga kareaksyon, ito. Sino naaalala nyo pag nakikita nyo itong baboy na to? Ito. Panoorin po natin, Yan. Sino pong nakikita nyo? Sino pong naalala nyo pag nakikita nyo itong yung baboy na yun? Gusto nyo ulitin ko. Mga kareaksyon, sino pong naalala nyo pag nakikita nyo yung baboy na yun, mga kareaksyon? Naku po. Para yatang una pang gusto nilang i-impeach si Bangag kesa kay Madam Inday Sara na mga makabayad black, mga kareaksyon. Naku po. Ayan po mga kareaksyon, yung impeachment, yung mga nag-impeach, nagrarally na dyan sa kalsada. Doon sa nakaraang vlog natin, kanina lang, yung vlog ko kanina, panoorin nyo kung hindi pa yun napanood. Si Castro, tsaka si Brosas, nagwawala sa kalsada. Si Brosas parang nawawala sa sarili nila, yung nawawala, PhilHealth, ganon, yun. Wala namang nakikinig sa kanila, 5 piraso lang sila nagwewelga. Diba? Kasi hindi sila welcome sa January 13. Yung mga komunistang NPA, mga terorista, hindi sila welcome doon. Yung mga may pulang bandila na ganyan, hindi sila welcome doon. Diba? Ayun, panoorin po ninyo ito, bago po natin ituloy ang ating vlog ngayon. Ang vlog natin ngayon, mga kareaksyon, itong vlog natin ngayon. Yung si Barbers, Barbers, Happy New Year sa'yo, Barbers. Okay ka lang, Barbers? Di ba, si Barbers, siya yung taga-sindak ni Tambaluslo sa mga vloggers. Kontakin mo yan, Barbers. Ikaw yung taga-sindak ng mga vloggers. Diba? Paano mo sisindakin yung mga vloggers? Marami yan, milyong vloggers
ang sumusuporta kay Madam Inday Sara, pati yung mga lolo-lola, mga tita-tito, yun, sisindakin mo lahat yun. Basta't kami dito sa Reaction TV Page Barbers, hindi kami naniniwala na ang pamilya mo, ikaw mismo, yung kapatid mo, yung driver ng kapatid mo, yung sasakyan, wala kayong kinalaman sa drugs dyan sa may Surigao, okay? Naniniwala po ba kayo doon na walang kinalaman ng mga barbers? Basta ako naniniwala. Ewan ko lang barbers ang taong bayan kung naniniwalang wala kayong kinalaman sa drugs. Sa Oo, ako din pre. Hindi din ako naniniwala na kasangkot si Barbers dyan pre. Basta yung company ni Boy Sardinas, hindi kami naniniwala na sangkot sila dyan. Pati driver, mga kapatid. No. Hindi yung kasangkot si Barbers, parang reaction ha. Wala siyang kinalaman dyan. Okay. So, malinis ang pangalan ni Sir Barbers sa amin, ni paring reaction. Dito kay Boy Sardinas, malinis ang pangalan niya. Sir Barbers, okay lang yan. Good. Go. reaction, fake news po yung ginawa nila kay Barbers, di ba? Sa inyo ba fake news yun? Kayo nang bahala. Di ba? Happy New Year! Okay. Mga kareaksyon, pasensya na kayo ha. New Year po ngayon, New Year. So medyo malakas po ang ating turotot. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas ang mga turotot na ginamit kay Palaka. Hindi po ba mga kareaksyon? Sino ba yung si Palaka? Comment yun sa comment section. Nagtotorototan daw sila dun sa Malacanang pag pag naka-high, yung masaya sila, kukuha sila ng turotot na katulad nito. Tapos, ganun ang ginagawa nila dun sa Malacanang. Nagtotorotot yun, ganun. Di ba? Ngayon mga kareaksyon, panoorin po natin ito ha. Ito po ay kasaysayan ng mga Marcoses. Hindi to pwedeng pasinungalingan dahil napakabuti po ng ginawa ng mga Marcoses noong unang panahon sa ating bayan. Ipalalabas ko po ito, panoorin niyo, Happy New Year sa inyong lahat ha. Pero bago yan mga kareaksyon ha, ihingi ako sa inyo ng New Year's resolution. Yung tinatawag na regalo ngayong New Year's. Ako lang yung hinging regalo sa inyo ngayong New Year's. Nung Christmas, sa lahat ng mga nagregalo sa akin, maraming salamat. Pakulay, pa-member, ganoon. Lahat yun, maraming salamat sa inyo. Mga nag-subscribe, maraming salamat. Ngayong New Year's, kailangan mag-subscribe po kayo para buong taon po kayo nakasubscribe sa Reaction TV PH. Ito po, ayan nakikita po ninyo yan. Ang pangalan ng ating Pangulong Duterte na riyan, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Meron na kami diba, para mahabot ko na yung ruro ko ng tagumpay, mag-subscribe na kayo para maging gold yan. At pupunta ko ng Davao, bibigay ko sa Pangulong Duterte ng diretso sa kanyang kamay, hindi sa kanyang mga alalay, sa kamay niya, ganun. Hindi ko ibabato, siyempre dahan-dahan lang yan. Mga kareaksyon na, ayan panoorin na natin yung Pamilya Marcos, napakaganda pong New Year sa video nito. Nasira yung turotot po, nasira yung turotot po. Ito na lang ang natira. Ako dito, may dumadaan. Ito, paano to? Nasira kasi. Mga kareaksyon, ito na. Panoorin po ninyo, ito yung napakagandang ginawa ng mga Marcoses sa Pilipinas. Ito, sila lang ang gumawa nito. Walang pamilyang gumawa nito sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga Marcoses hindi natin kailangan. Mga kareaksyon, ito ang napakagandang history na pinamana ng mga Marcoses sa history ng Pilipinas, sa history ng mundo. Pinakamagaling na mga naging presidente, si Ferdinand Marcos Sr., presidenteng kurap, ganun. Tuturut! Ito po. Pakinggan natin, panoorin natin yan. Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000. Nung unang panahon pa yan, mga kareaksyon, unang termino pa lang nagbukas na siya ng Swiss Credit, ang pangalan niya, William Islander, yun. Yan panoorin natin na mga kareaksyon, walang kukurap, ang kumurap ay makukurap. Walang kukurap para hindi tayo makurap. Kumukurap kasi tayo kaya nakukurap tayo, di ba? Ulitin natin Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Walang niya, hindi pa inintay yung pangalawang termino. Unang termino pa lang, pumunta na ng Switzerland. Nagbukas ng bank account para magkaroon tayo ng magandang history. Di ba? Ang kanilang history. Ito. Tuloy natin mga kreasyon. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland,
Ang account ni Marcos ay may Meron tayong i-content dito. Si Maria Alamon. Ito, may nabasa tayo. Content to. Pangalawa kate ha. Content ka po. Hindi mo ba alam na nagko-content dito sa vlog ni Boy? Ko-content ka. Pakihintay mga pulis dyan. No? Sabi nyo, atat na atat ang Duterte magbalik sa Malacanang. Hindi kayo magtatagumpay ng mga Duterte at DDS. At hindi kayo magtatagumpay sa 2025. Nako, content ka te. Sekretary, halika. Halika, pakihanap tong si Maria Alamon sa satellite natin at paki-contempt to, ha? Ilan pa yung asong bakante dyan? 5? O, dalhin mo lahat yan, dalhin mo. Palisin mo na yung mga pulis natin dyan at ay pakihanap nyo kaagad. At ay bago magdirin, kailangan madampot tong si Maria Alamon. Contempt ka, ma'am, ha? Bawal po rito mga sinasabi mo na yan. Oh, bawal yan. Oh, nabasa mo ba to? Quadcom, hearing kay Boy. Kaya contempt ka. Ako si Mr. Contempt. Yari ka. Dalawa na content na rin mga babayan, ha? Boy demanda. Pinahahanap kayo, sabi ni Bisdak, sabay daw kayo sa Quadcom. O, edi sasama ako dyan. Di, punta kami sa Quadcom. Masarap dun. Aircon. Tapos, may pagkain. May buffet. O, diba? Lupit, no? Kaya lang yan. O, buffet. O, bakit ayaw nila napapanood itong mga ganitong mga video? O, ayan o. Nire-reaction na lang namin itong mga ganitong mga video. Nasa channel 2 yan, mga kababayan. Sabihin nyo, hindi corrupt si dating BBM Senior. Mismong number 2. Number 2, channel 2 yan. Di ba? Hey, Mami Aisan, Happy New Year po. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat, ha. Ilan na ba yun nag-like? Ilan na ba yung nag-like sa atin, mga kababayan? Ha? Ilan na ba ito? 136 ang nag-like. Alright, okay na yan. Dagdagan nyo na lang mamaya, mga kababayan, ha. Jam Maligno. Alright, magandang hapon sa iyo and Happy New Year. Sorry po ha, ito na contact natin, si Maria Alamon. Sekretary, umalis na yung mga pulis natin? Okay na? Ilan yung dalang aso? 3. Okay, pwede na yan. Binigyan mo ng budget ha, bigyan mo ng 25,000, okay na yan ha. Ma'am Maria Alamon, maghintay ka po ha. Papunta na yung mga pulis ko dyan at para damputin ka at contempt ka po sa sinabi mong kasinungalingan dito sa ating Quadcom hearing. Okay. Henry Ramos, Happy New Year, sir. Yan, Happy New Year po. Mami Leticia, yan, nandito pa rin sila. Panoorin pa ito ha. Ito ang magandang mga kino-content. Kasi sapul talaga sila dito, mga babayan. Ha? Biruin mo, no? Grabe, napakalaking pera. Hanggang sa namatay naman na din si Marcos Senior, hindi naman niya madadala yung pera wala na. Hindi niya na magagastos diyan, ipon ng ipon. Dapat isipin din talaga nila yung taong bayan, masarap mamuhay, marami kang pera, pero ang mga kababayan mo na kasama mo sa Pilipinas, dapat ay nakaahon din. Yan ang sinasabi ko sa inyo. ilaman na $950,000 US dollars. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US dollars lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Noong unang panahon pa po yan, 1960s, $1 billion, hindi po piso ha, mali yung sinabi ni Ali. $1 billion. So, pakinggan natin na 10 billion ha, umabot ng $10 billion noong 1960. How much na pa yung pera na ngayon? Trillion na yon. Di ba? Ngayon, tuloy. Nagsiksik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga dala-dala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Di ba? Kung walang pagnanakaw itong mga Marcoses na to, sana walang isinauli ang Switzerland. Tama. 687 million noon pa yan. Sinauli. Ewan ko kung nakuha. Sinauli pero hindi ko alam. Sinauli pero alam ko na saan. Okay. Magkano lang daw yung sahod ni Marcos Senior? 5,000 lang mahigit, di ba? Paano siya nakakaroon ng ganyan napakalaking pera? Tapos sinuli na ng Switzerland.
O nasan yung pera na yan? Sana kung sinuli na yan at napunta talaga sa taong bayan, sana mayaman na tayo. Nakaw! Yan ang mga sinasabi ko sa inyo, mga tanso kayo. Kung makapag-ano kayo kay Vice President, wagas. Yung boss nyo. Yung boss nyo, sabihan nyo rin. I-content nyo to. Anak ng damo ng magnanakaw na kabayo ay. Malagaling yan si Reaction TV. Kumpare ko yan, Jam. Di ba, pinagtutulungan namin. Di ba, lupet, no? Kaya tayo pupunta kami sa sa Davao. Yan, yun na naman umiikot yung ating mundo. Tignan mo, galing, no? Say, paano pumasok dyan? Paano po pumasok dyan? Saan mo kayo papasok? GC. Paano mo papasok? GC sabi niya, Sarah forever. Alright. Forever lang sila. Alright. Ang dami natin dito Ang dami natin tayo dito sumusuporta kay Tatang Digong. Lupit, no? Magandang buhay po. Happy New Year, sabi ni Ma'am Len Dance. Alright. Now, nakita niyo po ba yung kinontent natin? Dalawa na dalawa na yung content natin. Nakakilabot yung pinag-uusapan ng mga kababayan. Dapat i-like nyo to para mapanood ng mga ibang kababayan natin na hindi alam. Okay? Grabe. Yan ba sinasabi nyo na hindi corrupt ang Marcos? Nire-reaction na lang namin to. Sir BBM, walang dagdag bawas yan. Sir BBM, Kay Barbers, hindi ka namin sinasabihan na sangkot kayo dun sa mga nahulid dyan sa may sa Surigao, malinis ka kay Boy Sardinas, malinis wala ho siyang kasalanan, yan baka kasuhan nyo pa kami, tuloy. Napakamay Pilipino. Hindi po ba mga kayasuro? Protect mo na. Yun. Dinala ko yung decision na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasusol. Oy, mga loyalista, makinig kayo dito. Mga loyalista, huwag kayong bulag-bulagan, huwag kayong bingi-bingihan mga inutil kayo. Makinig kayo dito. Hindi to kasinungalingan, hindi to fake news ABS-CBN yan. Siyempre, dapat manonood tayo ng ads ni Pare Koy. Pero i-skip ko siya. Pag nanonood na kayo ng mga vlogs namin, nanonood naman kayo ng ads. Yan lang ang sweldo namin. Ganyan. Oo, may nakuha pera, mga kinulimbat. Mga kayo, mga loyalista kayo, mga bulag ba kayo, mga bingi ba kayo, makinig kayo dito. Happy New Year sa inyo. Bingi. Happy New Year sa inyo. Sila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Wow! Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Yan Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Towers sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. Mga trolls. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso. Boom. At mga alahas na 8 milyong dolyar ang halaga na hindi pa naisusubasta. Happy New Year mga loyalista. Pakinggan ninyo to mga loyalista. Hindi magnanakaw ang mga Marcoses. Hindi sila corrupt. Anong ginawa nila sa bayan natin noong panahon 1960 hanggang 1989 bago sila umalis? 1989 ba? O 1987? O 1986 nung umalis sila. O 1986 kasi grade 1 pa lang ako noon Anyway mga kareaksyon, pakinggan ninyo to. Pakinggan ninyo Hindi magnanakaw ang mga Marcoses. Hindi rin sila magdarambong. Baliktarin nyo yun. Di ba? Ito. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa 10 bilyong dolyar. Ngunit marami ang naging bakit sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Di ba mga ka-reaction?
Ngayon, ano nangyari? May binasura ding case. Kaso laban sa mga Marcoses ng ombudsman ba sino? Yung basat meron, PCGG, hindi ko alam, basat mayroong binasura ngayon lang, ngayong taon na to. Ngayon, mga ka-reaction, ang ginawa po ng pamilya Marcoses para hindi po may soli ang pera ng bayan, delaying tactics. Puro delaying tactics lang. Apila, motion, ganon. Hindi ako lawyer, abogado lang ako eh. Anyway, mga ka-reaction, pakinggan po natin ito. Hindi po magnanakaw ang mga Marcoses. Hindi po sila korap. Naniniwala ba kayo? Hindi. Ibig sabihin korap sila at saka magnanakaw sila. Ito. Ngunit hindi maitatagwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship can do is to make sure that the memories of those who survived and the memories of those who died. O di ba? Yan ang tinatawag nilang babangon muli. Bumangon muli ang mga Marcoses. Sa pagbangon nila, nahirapan muli ang taong bayan, bumagsak ang taong bayan. Namimiss niyo yung Marcoses eh. Mapilit kasi kayo. Diba? BBM. Ngayon, may BBM kayo, may Bobong Marcos kayo. Ano? Kumusta kayo ngayon? Taong bayan, bayang Pilipinas, kumusta ka? 2025 na bayang Pilipinas, anong ginagawa mo? Nasaan na yung gold? Iniintay mo ang January 13? Okay, good para sa iyo yun. Pero hindi yun ang inihintay natin. Ang inihintay natin, itong bangag na to, magpa-political test, magtrabaho ng maayos, tapusin niya yung kanyang termino hanggang 2028 ng maayos kung alam niyang ginagawa niya at alam niyang maging Pangulo. Ngayon, Bobong Marcos, nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan, pinapatawad ka na namin sa loob ng 3 taong pagmabalahura sa ating bayan. Kung hindi mo kayang mamuno, kung hindi mo kayang alagaan at protektahan ang bansang Pilipinas. So yun, ang China, nagiinit ang ulo. Ang Russia, nagiinit ang ulo sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Makikipagbalahurahan tayo sa kanila, makikipagsabayan tayo. Dapat kayo na lang. Hindi wag nyo nang isali ang taong bayan kung gusto niyo magpagsuntukan sa kanila. Diba? Ayan, nananawagan ng taong bayan, Bobong Marcos. Pilipino ka rin, Brad. Pilipino ka rin. Hindi namin ninasa na ikaw ay matanggal o paalisin niya sa Malacanang. Tapusin mo ang iyong termino hanggang 2028. Nakikiusap kami. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Trabaho lang, walang personalan. Huwag nyo nang balahurahin at gurgurin at gambalahin yung matanda doon sa Davao. Ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Pagpahingayin nyo yung vice-presidente, in-stress nyo ng in-stress, napakagandang babae niyan. Lalo siyang gumaganda, kaya umanda kayo ngayon 2025. Nakikiusap kami sa iyo, Bobong Marcos. New Year na, magbagong buhay ka na, Brad. New Year's resolution, wala nang pulburon kailangan yan. Di ba mga ka-reaction? Ganun lang yun. Ang panawagan namin sa Malacanang, sa mga kongresista, mga senador, ayusin nyo lang ang trabaho nyo. Hindi namin inanasa na tanggalin kayo dyan sa pwesto ninyo. Tapusin mo ng matiwasay, Bobong Marcos. Ang pagka-presidente mo, itayo mo yung pangalan ninyo. Marcos, itayo mo. Patunayan mo na kaya mong gawin yung 20 pesos na pinangako mo. Ngayon, kung hindi mo kaya, humingi ka ng tawad sa taong bayan na nagkamali ka lang kasi bobo ka, gano'n. Ganun yun. Aminin mo rin na hindi ka tapos ng college. Tanggap naman namin yun. Marami namang matatalino dyan. Si Bersamin. Hindi lang ako sigurado kay Bersamin pero maraming matatalino dyan. Kay Pangulong Duterte, patulong ka. Mabait na tao yan, tutulungan ka niyan. Pero kung hindi mo kaya na maging presidente ng bansang Pilipinas, nakikiusap kami sa iyo, Bobong Marcos, nakikiusap kami, gagawin kitang bayani ng aking buhay kapag ikaw ay bumaba dyan sa Malacanang at mag-resign na. Kung hindi mo kaya. Kung kaya mo, tapusin mo ng matiwasay. Kahit wala nang magandang bagay na nangyayaring, basta tuloy-tuloy ka lang. Basta hindi lang tayo mababangkrap hanggang 2028. Ano lang, huwag nang mangarap na lilipad ang Pilipinas. Okay lang, yung lumulutang-lutang lang tayo. Wag na yung lilipad tayo. Lumulutang-lutang lang, wag lang tayong lulubog. Okay na sa amin yun. Tapusin mo ng matiwasay ang yung pamumuno.
Huwag yung ginugulo mo yung buhay ng babae. Si Madam Inday Sara, ginugulo nyo. Oh. Papalag ka, pumalag ka ba? Huwag mo sabihin papalag ka sa mga Duterte, Brad. Marcos, Duterte. Malayo malayong comparison Marcos, Duterte. Kahit gaano ko imaginein malayo ang comparison ng inyong mga apelyido. Lalong-lalo na, Romualdez, Duterte. Wala na, wag na natin compare yun. Anyway, mga ka-reaction, ito sinasabi ko sa inyo mga ka-reaction. Marami na po nagbabaligtaran. Nagle-lame-duck na sila. Ilang senador ang pumunta doon sa pirmahan? Wala, dalawa lang. Si Grace Puet, tsaka itong si Kilay. Di ba? Mga ka-reaction, anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Siyempre, si Grace Puet, talagang pipirma yun o pupunta doon yan. Di ba? Tama naman ang kanilang kasunduan dyan. Di ba? Binigyan ng 5 billion yung Senate para sa ayuda. Akap, ganun. Hindi ko alam. Wala akong pakialam kahit bulsa nila yun. Di ba? Kasi bakit pakakialaman ko sila? Hindi ko naman sila pwedeng pakialaman kahit may pakialam ako. Kasi, huwag mong ibulsa yan. Romuald, wala tayong magagawa. Sila nasa poder. Kasalanan ninyo yan. Lahat ng mga nagpabudol dyan. Okay, ako. Sa totoo lang, hindi ako nabudol. Ang binoto. Ako nabudol, binoto ko yun. Hindi, maraming bumoto. Binoto mo yan, pre. Manwari ka, pre. Binoto natin si Marcos kasi nga ang pinakamagandang sinabi noon, pag nanalo yan, makukuha niya yung gold. Si ibang bansa kasi siya lang pwedeng kumuha. Kasi pag hindi siya maging presidente, hindi niya makukuha yung mga gold. Naku po, 3 taon na. Wala na naging gold. Bibigyan daw kada isang pamilya, mga kababayan. Alam niyo ba yan? Alam niyo yun. Wag niyo kaming lokohin. Totoo yung sinabi ko. Kasi totoo din yung mga sinasabi dyan. Yun naman yung mga pangako magmula doon sa may Ilocos, sa mga binan ko sa Ilocos. At pag daw nanalo itong si BBM at makukuha niya yung gold bar, di sobrang yaman na ng Pilipinas. Kasi alam niyo mga babayan, ang Pilipinas ang pinakamaraming gold, no? Dito napunta yung mga gold, napakadami pero ilan lang po nakikinabang. Okay? Kita niyo nga po, sabi nga dito sa ulat ng ABS-CBN, pwedeng kunin ang mga pera kasi kung mapatunayan na mas malaki ang naipon niya, no, na i-imbak niya kaysa sa mga assets niya, ay pwedeng embargohin ang mga kayamanan na yan. Kita nyo naman yung kanina, grabe, napakadaming gold, napakadaming diamante at napakalaking pera. Ngayon, ito sa balita, okay, kung fake news man to, totoo man to, sinuli na raw po yung mga kayamanan. Ngayon, hindi po ito napag-usapan na sa Pilipinas kung nasan to napunta. Okay, sana meron naman magsalita dito sa napunta yung mga sinuli ng ibang bansa na kasi nga namatay na nga si Marcos Sr. Siyempre, susuli na. Sinuli na pala BBM sinuli na pala Nasaan na? Mamigay ka naman dyan. Ako po, nay, awanin na. Kaya siguro, alangan papaabutin pa din ng 2028 itong si BBM. Ako pa, kawawa na ho tayo masyado. So itong 2025, maraming usap-usapan, no, na maaring bumaba na itong si BBM. Kasi nga puro sablay. Biruin mo, pinirmahan yung mga budget na pirmahan na. Ngayon nagrereklamo tong mga senador dahil daw bakit daw ganun yung kayo ang nagpupulong diyan, di ba? Sila nagpulong diyan di ginawa na yung kasulatan, napipirmahan na. Ngayon napirmahan, nagrereklamo sila. Pati to si Castro, saka to si Isang Manang. Bakit nandiyan nagrarally na kayo samantalang kayo kasama kayo naggawa ng batas na yan para isulong yung budget na yan. Ngayon, nagrarally na kayo. Nako, Ate Castro, sa ginawa mo na yan, baka maipakulong ka na ni BBM. Hindi ba guilty ka? Di ba may kaso ka? Tapos ngayon nagrararelali ka, binabanatan mo si BBM. Nako, yari ka, ate. Sa bagay, kahit naman mag-rally ka dyan, kung ipapakulong ka naman ni BBM, pag bumalit naman sila Tatang Digong, yung PDB laban, at nandyan ka pa, ipapakulong ka rin naman, te. Pati si De Lima, di Sais. Di ba? Yan mo na yan. Bumaligtad na rin di ba? Kayo mga magkakausap diyan, kayo natuloy, di ba?
Pero kung kayong sasama sa rally namin sa January 13, ha? Baka naman makikisali kayo doon, tapos magbablog kayo. Ayan, ang dami-dami namin, ang dami-dami namin, Kami nila Castro, ayan, andiyan kami, kasama ko si Boy Sardina, sabi ni Castro, ayan, dito kami sa EDSA, kaya ikaw, ayusin mo na ay, hindi, naging biglang naging Duterte na kaagad. Hindi, papalagyan ko ng bakod yung EDSA. Kasi baka sumama sila Castro, yung mga team ni Castro, baka sumanib sa amin. Papalagyan ko ng bakod yung sa EDSA, doon sila sa kabila, tapos papalagyan ko ng kuryente. Kasi baka pag sumama sa amin, hindi na kumawala, Hindi po pwede yun, hindi po pwedeng sumama sa amin yan. Magugulo ang mundo, di ba? Yung mga sinasabi ko sa inyo mga kababayan. So nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman po yung balita na napanood natin. ABS-CBN po yan. Okay? Naisoli na pala, ngayon ko lang nalaman. Excuse me. Ngayon ko lang nalaman, naisoli na pala yan. Nasa kaya yung pera natin? Napakadaming pera. Alam nyo mga kababayan, mayaman po ang Pilipinas, kaso marami, corrupt lang talaga. Pang ilan ba tayong corrupt? Sino alam nyo? Sino may alam dyan? Pang ilan ba yung Pilipinas sa pinaka-corrupt sa buong mundo? Alam ko, pang-anim tayo. Napakalitlit ng bansa natin, pang-anim tayo sa korupsyon. Pang-ilan nga tayo? China, illegal communist sponsored and illegal Chinese People Revolution. Mark Cassiar Sator. Anong ibig sabihin yan, boss? Hi Lisa, ako lagi lang nakikinig, bihira lang mag-comment pag busy ako. Yan. Mag-comment din kayo. Maganda. Sabi mo lang hi, di ba banggitin ko hi, di ba? Hindi naka-comment ka na. Tapos wag mo niyo kakalimutan na mag-like. Nakailan pa ba yung like natin? Ilan ba yung like natin mga kababayan? Parang iisa lang. 174 likes. So, yan. Baka pwedeng dagdagan nyo, papalike nyo yung aso nyo. Yung aso sa kapusa para dumami, di ba? Hi Lisa, oo, basta maka Duterte lang. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo. Maka Duterte lang tayo mga kababayan. Kita nyo, di ba, nakakilabot yung napanood yung video, no? Grabe. Biruin mo, ilang tinuladang pera yun pag dinala mo rito yun, pag transfer mo sa pera ng dollars o whatever, dadalhin na sa Pilipinas. Makakabayad tayo ng mga utang, mga gagandang Pilipinas. Pero mo, ilan lang nakikinabang. Tingnan mo, hindi naman nila kayang ubusin mga babayan, naubos ba nila? Kahit isuot mo pa ang napakagandang mga alahas o whatever para magastos mo yung pera, na napakarami at napakadami, ha? Pangsamantala lang yan, hindi mo man yung madadala sa sementeryo. Dalhin mo sa sementeryo, kundi hinukay ang libingan mo. Di ba? Hanggang sa namatay na si Marcos Sr. Bakit? Nadala niya ba? Naiwan din. Di yung mga nabuhay pa, siya nakinabang, pero siya naghirap. Pinundo-pondo niya doon, nag-ipon siya na nag-ipon. Pero sa kabilang huli, hindi rin niya napakinabang kasi patay na siya may kinabang dyan yung mga nabubuhay pa na mga kamag-anak at mga pamilya niya. Kaso, mga kababayan, bakit ganun din? Sobra-sobra na yung pera nyo. Bakit hindi nyo pa ba't hindi nyo man bigyan yung taong bayan? Di ba? Kasi hindi nyo kayang ubusin yan, mga besye. Ay, naku, Diyos ko, maubos nyo ba yan? Napakadami. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Tatang Digong, may puso talaga yan. Okay? Napakarami ng pinagdaanan natin, kasama natin si Tatang Digong ng 6 na taon. Alam nyo yan. Hindi pa tayo kasi nagbablog noon pa. Kung noon, vlogger na tayo, nagbablog tayo mga DDS about sa mga ganitong mga Tatang Digong. Nalaman natin at tayo na-i-vlog natin yung mga dapat ma-content natin kung ano mga nagawang Tatang Digong. Okay? Meron kasi mga live stream media ay ayaw na nga akong ipalabas yung mga nagagawa ni Tatang Digong. Lalo sa Davao, mga kababayan namin, na-vlog ako dyan kanina. Napakita ko dyan yung 5% lang nakaltas kinaltas sa 5%. Ewan ko kung saan kinaltas yun nila Baste. Kupare ko yun Napakaraming nabili na mga speedboat, yung pang-rescue, mga ambulansya, mga truck, kung ano-ano. 5% lang kinaltas pero napakadaming binili, napakadami. Paano kung sa dito yun? Wala na. Baka kung ano nabili, baka bisikleta.
At ito pa mga kababayan, wala pang disaster, wala pang dilubyo na dumarating. Meron na sila nakabili na kaagad ang Davao. Kaya sasabihin nyo, dapat palitan na ang Duterte sa Davao. Sasampalin ko yung mga nagsabi mga tanso na yun. Kahit umasa pa kayo, mananalo kayo sa Davao. Napakaganda ng Davao, hindi na kailangan pang ayusin ang Davao kasi ayos na yan. Mga bongos talaga kayo. Wow! Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo naman yung Davao. Meron akong vlog yan. Kung hindi nyo pa napanood, dyan naman, isa. Pinakita yung mga nabili. Yan. Wala pang bagyo, naka-ready. Dito sa ating lugar. Nung bumagyo at ay na marami nang nalunod at marami nang namatay, saka bumili ng mga speedboat at mga pang-rescue boat, ay awanin. Baga aanin pa ang damo kung patay ng kabayo, my goodness. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya hanggang sa election tayo magbablog. Gusto ko matipon-tipon tayo rito. Mga magkapa-partner tayo, no? Tayo ay magkaka-partner dito sa channel na to. Para pagdating ng halalan, sama-sama tayo straight PDP laban tayo niyan, mga kababayan. Okay? So, sabihin nyo rin sa mga kabatbahay nyo ng mga Marites. Di ba? Sabihin nyo, ikalat nyo, dito tayo, Mare, ha? Sabi ni Boy Sardinas, dito tayo, ha? PDP laban para gumanda-ganda naman yung bansa natin at tayo magkaisa tayo para yung pera ng taong bayan ay maingatan at ay magamit sa tama. Okay, yung hindi yung kakurukutin at hindi yung iisa lang, dadalawa lang o ilan lang ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Pero ngayon, darating ang halalan mga kababayan. Yung ibibigay nila tanggapin nyo kasi pera natin yun. Okay? Sino ba namang taong tangan na namimigay ng pera? Okay? Kung hindi sa kanya, Diyos ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pera natin yun. Kaya tanggapin nyo, then huwag natin silang iboto. Yun ang usapan natin, ha? Ano nyo yan? Meron tayong kontrata. Okay? Kontrata tayo dyan, ha? Yung pakikisan nyo lang dito sa ating Quadcom hearing kay Boy. Kitang-kita nyo naman. Ilan nyo na contempt, di ba? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo. Yan. Dito naman tayo si Kuya Sardines. Ayan, Kuya Sardinas. John Maligno. Yan. Ado Olaco TV. Ipaanod sa baha. Si Paduano, Tambaluslos at Castro. Ipaanod daw sa baha. Sabi ni Olaco TV. Alright. Puntahan nyo nga yan. May channel siya. Subscribe nyo yan. Si Lynn Dance Duterte forever watching from Oman. Alright. Yung mga taga iba-ibang bansa ng mga kababayan natin, solid Duterte pa rin. Konti lang yung mga hindi. Sa pagtsatsaga natin magbablog, yung mga BBM na talagang solid sila, mga loyalista, nakukuha na natin. Alright. So, shoutout sa mga nakuha natin dyan, mga nakapag-isip-isip na. Nakita nyo naman tong ating vlog. Nakita nyo naman, di ba, nakakalabot. Kung talagang totoong hindi corrupt ang Marcos Sr., bakit isosoli yan? Napakalaking pera. Magkano lang naman sweldo ng ni Marcos, no? Pero napakaraming gold, napakaraming Di ba? Yung sobra naman yan, napakinabangon. Nadala mo ba? Namatay na siya. Pagka ganyan, binalik na, dapat isabihin kung saan napunta yung binalik na yan. Dapat gamitan ng taong bayan dito sa bansa natin para gumanda-ganda naman. Anak ng Tipaklong naman may Joshua Mundenay. Secretary, nakuha na ba yung dalawang kinontempt? Okay na? Nakuha na daw. Yung dalawang na-contempt ito, hawak na po ng mga pulis ko at ayun, pinakagat po sa aso. Nakalike na ba kayo? 193 likes. Maraming salamat po sa panonood dito sa ating Quadcom hearing kay Boy Sardinas kasi medyo dilim na. Napakahalaga. Ngayon, mamaya, bagong taon na. So itong video natin ito, mapapanood pa ng iba. Kita nyo naman, napakaganda. At ay pinakita po sa video na to namin ni paring Reaction TV kung gaano napakaraming pera na dapat ay nasa Pilipinas. Na dapat tayo po ay nakikinabang yan. Pero nasa na? Ang gigigil ako. Jam, are you still there? Sabi ni Ma'am Lisa. 196 likes na po. Alright. Maraming salamat po sa mga nag-likes at sana ngayon, ang wish natin ngayon, sana itong darating na bagong taon, panibagong year,
ay sana matupad yung ating pangarap na sana si Inday Sara maging presidente na. Sana wag nang aabot ng 2028. So yan, tulong-tulong tayo. Abangan ha, ito makikipagpukpukan tayo next year. Kasama tayo sa mga iglesia ni Cristo na mga kapatid natin. At kung yan ay magkakatuluyan, mayroon pa naman niyang pasabi at hudyat. Okay, kaming mga DDS, siyempre kami ng mga banatero, sila Tol J. Guevara. Sa SMNI, sama kami dyan, siyempre. Kita nyo naman, tropa ko si Tol J. Guevara, mga banateros. Kita nyo naman yung aking profile, Kasama ko sila dyan, sa profile ko. Tingnan nyo, profile. Andyan ako pinakagwapo din sa banateros. Diba? Lupit, no? Sa SMNI yan, nagka-picture kami dyan. Punta ako dyan nung pinuntahan ko si Tol J. Tapos syempre, andun na ako sa SMNI. Nagpa-picture na ako. Tapos hindi pa ako nagbablog niyan. So, pag parang nagkaroon ako ng espiritu ng banateros, kaya ayan, naging DDS na rin tayo. Diba? Lupet, no? Pag DDS patalikod kung makipagsabwatan sa China at kung BBM paharap ang support ng mga komunistang China, kaya hirap pumili. Okay lang, nirinig ko kontento. Okay naman din yung sa kanya. Pero brother, no? Sana mag-aral ka din kung ano ba talaga 'yan. Yung China na 'yan, bibigyan kita ng konting trivia. Alam mo, yung Chinese na 'yan, no? Alam na 'yan dati na 'yan. Na sinakop na 'yan. Kaso si Tatang Digong hindi pumalag yan kasi nga kung pumalag tayo diyan nung sinasakop na 'yan dati pa, di sana wala na, napulbos na tayo. Ayaw lang ni Tatang Digong na lumaban sa China kasi nga wala man tayong panlaban sa kanila. Ano yan, isang missile lang tayo, ubos tayo diyan. Ngayon lang tayo, may mga missile nga tayo dito ilang piraso lang yan. Sir Mark, ilang piraso lang yan. Gusto mo makipaggera? Wala, nakuha na Hindi naman tayo malakas na bansa para pag sinakop, gegerahin natin sila. Gusto mo maraming magka-deadball. Ayan na yun. Hindi naman din pinapakialam ng Pilipinas Buti sana kung marami tayong pera at yung Spratly na yan ay ginawa na ng gasolina, wala, hindi pinapakialaman maraming pera ang China, kaya yan, sila ang Ngayon, syempre, ginamitan tayo ng lakas nila at ang Digong ayaw makipaggera, yan mo na. At tingin ko mahirap maggera. Kaya yun na lang sabi ko na lang sa iyo, Brother Mark. Yun lang aking gusto ko lang sabihin. Mas okay na yun. Tuwalin mo naman yun. Kami mamayang hating gabi sinisigaw ng mga tao dito Sara ang bagong Pangulo, mabuhay Duterte. Uy, grabe Saudi Jople. Alright. Grabe, ang dami na natin. So sana hanggang sa huli mga kababayan, hanggat hindi natin napapalitan si BBM o anuman yung pagdadaanan natin, so sana solid tayo lahat mga kababayan. Kasi malaki ang natutulong natin, tayo mga nasa social media, ganitong mga stream, no? Galit na galit po sila sa mga DDS vlogger. Okay, pero may mga DDS vlogger na mga pasaway, mga fake, meron dyan isang babae. Sabi niya, wala akong pakialam kay Duterte. Bakit nagbablog ka, nagiging DDS ka, wala kang pakialam? Sablay yun. Yung mga ganyan na mga DDS na nag-DDS-DDSan lang, sampalin nyo yan pag nakakita nyo sa kalsada. Unsubscribe nyo yung mga ganyan. Yung pinapakinabangan lang si Tatang Digong. Okay, ginagamit lang si Tatang Digong para kumita ng pera. Di ba? Mga ano yan, kalso yung mga DDS na yan. Hindi naman sila lahat ng DDS. Ano yun? Mga fake news din yung mga iba. Ano yun? Ginamit lang pangalan Tatang Digong. Ayan yun. Pagka nakita ko yung mga yun, babatuhin ko ng sardina sa mukha. Diba? Lupit, no? Diba? Diplomasya ang tactics ni Tatay Digong. Sabi ni Ma'am Lisa, diba? Wala naman tayong panlaban sa China Kahit tulungan pa tayo ng Amerika, mga kababayan, bibigyan tayo ng mga missile na mapanlaban sa China. Saan ba? Saan ba tatama yung mga missile din ng China? Kunyari, meron tayong missile tulad sa ibang bansa, di ba? Tinulungan ng Amerika. Di ba? Pulbos din yung bansa nila. Meron tayong panlaban ng equipments.
Oh, gaganti tayo doon sa China. Gaganti naman ngayon ng China dito sa bansa natin. Eh, pulbos tayo. Sa napakadami nilang missile, kahit bigyan pa tayo ng bigyan ng Amerika ng mga missiles, hindi naman Amerika yung mapupulbos, tayo naman. Tutulungan lang tayo sa mga kargada natin na panglaban. Pero tayo ang kawawa. Gusto mong sisira yung bansa natin. Di magpa-diplomasya ka na lang. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, no? Kahit sa isipin mo man at isipin mo, kung ikaw may bobo, hindi talaga tayo ubra sa China eh. China! Ano sinasabi ko sa iyo, Mark? Duterte forever, sabi ni Mami Rebecca Alejo. Alright. Uupo sa Arinola, Bernardo Carpio. Sige, bayaan mo na. Huwag natin i-contempt tong si Bernardo Carpio at upo daw sa Arinola. Wala na, ubos na yung mga pulis ko. Pasalamat ka, Bernardo Carpio, ha? Ubos na yung aking mga pulis. Aha. Dito na pala yun. Di ba? Salamat ka, ha? Ubos na yung pulis ko, at ay hindi na kita mako-contempt. Okay? Hindi na kita mako-contempt kasi ubos na yung pulis ko. Saka ubos na rin yung aso eh. Ha? Ayos ba? Yun. Ayan, maraming salamat sa 210 na nag-likes. So ngayon, bagong taon, yung mga anak nyo, ha? Iko-content ko kayo mga tatay pag nakabili ng paputok yan, ha? Tapos magsusumbong-sumbong kayo sa ospital. Naputokan yung anak nyo. Kayo ang magulang, kayo ang sumuway, okay? Kayo sumuway. Wala namang mali sa Duterte pero tataka ko bakit daming legal business sa Mindanao. 1 year lang. Sobrang dami. Tapos lantaran na Philippines Province of China, nasan ang hustisya. Tiga saan po ba kayo? Tiga Davao po ba kayo? Mark, mali ang Duterte. Nasa po ba kayo? Nasa Davao po ba kayo? Alam niyo po ba sa Davao? Alam niyo ba doon? More or less mga 3,500 na tao nagtipon ngayon. Nagkaisa silang sigaw, Sara Duterte, new president. Ang hindi namin kilalanin si BBM, bumaba na siya. Wow. Ayan na. 3,500 mga babaeng, breaking news. More or less mga 3,500 Duterte. Tao na nagtipon ngayon, nagkaisa sila, sigaw, Sara Duterte, new president. Hindi namin kikilalanin si BBM, bumaba na siya. Yan. Ang ganda naman. Maraming salamat po sa balita mo, Saudi Jople. Alright, salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang good news na yan. Sana may vlog kayo dyan para makita namin or sino man yun nandyan na nagbibideo, tingnan namin sa YouTube at nakita naman sana namin yung alam ko meron yan. So sana makita ko yung vlog na yan at mapanood naman natin at ma-support natin yan, no? Pero may illegal din na mga walang laban para ipagtanggol ang sarili sa DDS time. Okay. Okay na yan. So yan mga babayan, na Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat sa nanonood ng ating vlog. So good luck sa ating lahat sa panibagong taon sa ating buhay. Sana mas maraming blessings pa at marami pang mga mangyayaring magaganda sa ating buhay. Maraming salamat hanggang sa hanggang sa dulo. Sama-sama po tayo. It's me, Boy Sardinas, ang inyong EDS vlogger at ang digong lang malakas. Right. Bye-bye.